sa isang lihim na pasilidad kung saan ang mga siyentipiko ay nagsasagawa ng mga kakaibang eksperimento sa tao, na may layuning gawing mga superhero sila pagkatapos ng maraming taon. Isang grupo ng mga opisyal ng militar ang dumating at nasaksihan silang nagsasagawa ng mga pagsusulit sa mga robot na panglaban upang matiyak ang bisa ng mga eksperimento. Layunin nito na makalikha ang mga siyentipiko ng mga hukbong robot na papalit sa tao. Ngunit isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari nang magka-troubles ang mga robot. Sila ay nagsimulang magwawasak ng lahat sa paligid, na nagdulot ng kamatayan sa mga opisyal ng militar. Sa gitna ng kaguluhan na ito, isang lalaking may kakaibang itsura ang lumitaw. Sa gitna ng mga robot na ito, ginamit niya ang kakayahan ni Ksenia upang kontrolin ang mga robot. Pagkatapos, pinangunahan niya ang mga ito palayo, at mabilis na kumalat ang balita sa Moscow. Dahil dito, nagkaroon ng agarang pagpupulong militar ang mga lider. Sa pagpupulong, isang lider militar ang nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa nangyari noong mga nakaraang taon. Ikinwento niya na ang lalaking lumitaw sa gitna ng mga robot ay tinatawag na Avgust. Ipinaliwanag ng general na noong 1940, nagsimula ang USSR ng isang mahalagang proyekto sa isang lihim na pasilidad. May pangalan na pambansang institusyon. Ang layunin ng proyektong ito ay isagawa ang mga pagbabago genetiko at mga eksperimento sa tao at hayop. Si Avgust ay dating siyentipikong namamahala sa Departamento ng Teknolohiya sa proyekto. Gayunpaman, ang mga eksperimento ni Avgust ay nabigo sa puntong ang kanyang departamento ay isinara. Isang ibang siyentipiko na nagngangalang Victor ang itinalaga bilang kapalit niya. Si Victor ay isang napakamatagumpay na siyentipiko sa larangan ng henetika na nagdulot ng inggit at galit kay Avgust sa kanyang tagumpay. Ito ang nagtulak kay Avgust na nakawin ang lihim na pananaliksik ni Victor. Ginamit ni Avgust ang pananaliksik na ito upang simulan ng isang serye ng mapanganib na eksperimento sa genetika sa mga tao, ngunit tulad ng dati, ang kanyang mga eksperimento ay nabigo. Hindi lamang iyon, ang mga eksperimento na ito ay nagdulot din ng kamatayan sa maraming walang kasalanan nang matuklasan ng gobyerno ang mga gawain ni Avgust. Nagpa siya silang arestuhin at parusahan siya, subalit bago siya mahuli, isinara ni Avgust ang kanyang sarili sa laboratorio at pinasabog isang bomba. Ang kakaiba ay hindi namatay si Avgust. Ang mga kemikal sa bomba ay nagbago sa kanyang genetic na istruktura. Binago siyang isang kakaibang nilalang matapos ang isang panahon. Ipinasok ni Avgust ang kanyang mga eksperimento at nagtagumpay sa pagkontrol sa lahat ng mga robot na panglaban at pati na rin ang lahat ng uri ng makinarya na gawa ng tao tulad ng mga sasakyan at iba pang kagamitan, dahilan kung bakit naging mahirap siyang lapitan. Dahil hindi kayang hulihin siya ng tao dahil sa kanyang pambihirang lakas. Dahil dito, si Teniente Dolgev ay nagpa siya na hanapin ang lahat ng mga superhero mula sa mga nakaraang eksperimento sa biyolohiya at buuin sila bilang isang koponan upang matulungan siyang mahuli si Avgust. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa headquarters ng organisasyon, kung saan hiningi ni taga Dolgev kay Officer Elena na hanapin ang lahat ng superhero. Sa loob ng 2 linggo, sinimulan ni Elena ang pagbibigay ng mga tungkulin sa kanyang koponan, at nagsikap ang lahat na matukoy ang lokasyon ng mga superhero sa mundo. Makalipas ang ilang panahon, isang superhero na nagngangalang Ler ang lumitaw. May kakayahan siyang kontrolin ang mga bato. Nilapitan siya ni Elena at inalok na sumali sa koponan. Ngunit tinanggihan ni Ler dahil naniniwala siyang iiwan siya pagkatapos. Bago siya umalis, sinabi ni Elena na tutulungan niya siyang maghiganti kay Avgust. Tanging sa pagkakataong iyon lamang pumayag si Ler na sumali sa koponan. Susunod, ang kwento ay lumipat sa Kazakhstan kung saan isang superhero na nagngangalang Khan ay nakikilahok sa isang matinding laban-laban sa isang gang. Si Khan ay namumukod tangi sa kanyang bilis na kayang hatiin ang sasakyan ng leader ng gang. Kahit na sinubukan nilang barilin siya, walang bala ang tumama dahil sa kanyang pambihirang bilis. Matapos ang laban, lumitaw si Ler at inanyayahan si Khan na sumali sa koponan upang maghiganti kay Avgust. Bagaman alam ni Khan na napakahirap ng misyon na ito at maaaring mabaygo, pumayag pa rin siyang sumali sa koponan. Ilang araw mamaya sa isang gubat sa Siberia, isang grupo ng mga sundalo ang nakakita ng isang abandonadong bahay na kahoy. Bigla silang inatake ng isang napakalaking nilalang, na kalahating tao, kalahating oso, patuloy na umatake, hanggang sa makaharap nila si Khan at Ler. Pagkatapos ay tumigil ito at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Dumating si Elena at ipinaliwanag ang misyon at pinilit ang nilalang na sumali sa grupo. Noong panahong iyon, ang nilalang ay bumalik sa anyong tao, at inihayag ang pangalan nito na Arsis at pumayag na sumali. Ang kwento ay lumipat sa isang circus sa Moscow, kung saan isang batang babae na nagngangalang Ksenia ang gumagawa ng isang kahanga-hangang pagtatanghal. Sa harap ng maraming manonood sa kanyang palabas, siya ay tumalon sa tubig at naging isang malinaw na anyo. Tulad ng tubig nang siya ay lumutang, ang mga manonood ay pumapalakpak sa kanyang pambihirang kakayahan.
Pagkatapos ng palabas, bumalik si Ksenia upang magbihis at natagpuan si Khan na nakatayo sa harap niya. Inisip niyang siya ay banta kaya agad siyang umatake. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan nila. Ipinakita ni Khan ang kanyang kakayahan. Mahusay at matagumpay na nakaligtas sa lahat ng atake ng kanyang pag-atake matapos lumitaw si Lair at subukang kumbinsihin si Ksenia na magkaibigan na sila noon, ngunit hindi siya naniniwala at nagpatuloy sa pag-atake. Biglang lumitaw si Arces at nagsabi sa kanya na matagal na silang magkakilala at magkaibigan. Ibinunyag din niya na alam nila kung sino ang nagdulot sa kanya ng amnesia. Nakiusap si Arces kay Ksenia na sumali sa grupo upang tulungan silang maghayganti sa taong pumatay sa buhay niya. Samantala, nagbago ang kwento sa labas ng silid ni Avgust sa lihim na laboratorio niya, kung saan naghahanda siya ng isang hukbo ng malalaking robot para isakatuparan ang masasamang plano. Sa isang ibang pangyayari, bumalik ang grupo ng mga superhero sa kanilang base matapos makuha si Ksenia. Ibinunyag niya na nakalimutan niya na matagal na siyang walang alaala at maraming doktor na niyang nilapitan. Sabi nila, maaaring unti-unting babalik ang kanyang alaala. Ibinahagi rin ni Ksenia na napagtanto niya na hindi siya tumatanda, tulad ng iba, kaya kailangang laging lumipat-lipat siya sa mga lungsod para hindi mapansin ng iba. Sa oras na yun, pumasok si Teniente Dolgev, at ipinahayag sa grupo na natukoy na nila. Sa pagdating ng lokasyon ni Avgust, agad na nagsimula ang lahat na maghanda para sa misyon. Mabilis na pumunta ang grupo sa isang basurahan na napapalibutan ng isang armadong hukbo. Isang matinding labanan ang sumiklab at bawat miyembro ng grupo ay nagpakita ng kanilang mga pambihirang kakayahan sa labanan. Si Khan ay tinamaan ng isang pampatulog na karayom na nagdulot sa kanya upang bumagsak sa lupa. Sinubukan ni na Arces at Ksenia na tulungan siya habang si Lair ay harapang humarap kay Avgust. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan ni Lair at Avgust, ngunit ang nangingibabaw na lakas ni Avgust ay mabilis na umabante kay Lair, na nagdulot sa kanya ng pagkatalo matapos ikulong ang buong grupo sa isang matibay na selda. Pumasok si Avgust upang harapin sila at inihayag na alam niya ang lahat ng kanilang kahinaan. Dahil siya mismo ang lumikha sa kanila mula sa simula, kumpiyansa si Avgust na nagsasabing ito ang dahilan kung bakit hindi siya matatalo. Inalok niya sila ng isang huling pagkakataon upang sumali sa kanyang grupo at sama-samang sakupin ang mundo. Sinubukan ni Arces na makipag-ayos, humiling kay Avgust na patawarin si Ksenia dahil siya ay nawalan ng alaala at hindi nagdudulot ng banta. Ngunit ganap na pinabayaan ni Avgust ang kahilingang ito. Siya ang unang tahasang tumanggi sa alok, na nagsasabing mas mabuti pang mamatay kaysa makipagtulungan kay Avgust. Bilang tugon, si Avgust ay ngumiti ng may pang-uuyam at nagdeklara na bibigyan niya sila ng isang araw upang mag-isip, bago ipagpatuloy ang kanyang plano sa labas ng balita, na kumakalat ang tungkol sa lumalalang kaguluhan sa mga lungsod. Ang mga makina ng digmaan, kabilang ang mga tangke at robot, ay winawasak ang lahat sa kanilang daraanan. Ang mga tao ay naguguluhan, hindi alam na si Avgust ang nasa likod ng lahat ng pagkawasak na ito. Ang kakaiba ay ang mga makinang ito ay diretsyong papunta sa kabisera, na nagdulot ng takot sa mga residente dito, at hindi sila makalabas ng bahay habang si Elena ay natagpuan si Lair, at natuklasan niyang siya ay ganap na nawawalan ng malay dahil sa mga sugat mula sa laban kay Avgust. Dinala niya siya pabalik sa base para magpagaling. Sa ibang pangyayari, hinarap ni General Dolgev si Avgust ng direkta. Sinubukan niyang pigilan siya at pinaalalahanan si Avgust tungkol sa nakaraang kasunduan, na hindi siya pinapayagang sirain ang mga lungsod sa ganitong paraan. Ngunit naubos na ang pasensya ni Avgust, hinawakan ang leeg ni Dolgev at brutal na itinapon siya sa lupa. Tinatayang wala na siyang respeto sa anumang pangako o kasunduan. Lumitaw ang siyentipikong si Victor sa base kung saan nakabase sina Elena at ang kanyang koponan. Sabi niya na alam niya ang mga nangyari, at nais niyang tumulong kay Victor na bigyan si Elena ng mahalagang impormasyon tungkol sa lihim na lokasyon ng laboratorio ni Avgust, at ibinigay sa kanya ang eksaktong address. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamutin si Lair upang maibsan ang kanyang mga sugat habang si Elena ay nagplano ng atake sa laboratorio. Sa wakas ay nakarating ang koponan sa bilangguan at nailigtas ang mga nakagapos na superhero. Pagkatapos ay inihayag ni Elena ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Dolgev ay nagtaksil sa kanila at tumulong kay Avgust na hulihin ang grupo. Kanya nang kinuha ang misyon na nagsasabing ang kanilang layunin ngayon ay pigilan si Avgust, na sirain ang mundo sa anumang paraan, kahit na kailangan pang ganap na wasakin siya. Humiling si Arces na makipag-usap ng pribado kay Victor. Naramdaman ni Elena na may itinatagong mahalaga si Arces, at hiniling niya na maging tapat siya sa kanya, dahil sila ngayon ay isang grupo. Inamin ni Arces, na nagsimula na siyang maramdaman ang bahagi ng hayop sa kanyang katawan. Palaging nangingibabaw ang bahagi ng hayop kahit na bumalik siya sa anyong tao. Napagtanto niyang unti-unting humuhupa ang kanyang mga damdaming tao, na nagdudulot sa kanya ng takot na siya ay mananatiling. Naipit sa labanang panloob, Elena ay nangako na gagawin niya ang lahat upang suportahan siya.
Samantalang si Victor ay nagtatrabaho sa kanyang laboratorio. Biglang pumasok si August at hinarap si Victor. Inaakusahan siya ng pagtataksil ngunit tinanggihan ni Victor na nagsasabing magkaiba na ang kanilang mga layunin mula pa sa simula. Sumagot si August ng may pang-uuyam na sinabing panahon na upang patunayan ang tagumpay niya sa mundo bago siya umalis. Si August ay naglabas ng isang uri ng lason sa laboratorio. Nagdulot ito kay Victor na mawala ng malay habang nag-uusap si Elena at ang grupo tungkol sa susunod na hakbang. Natanggap nila ang balita na kontrolado na ni August ang isang satellite, at plano nitong kontrolin ang lahat ng satellite sa paligid ng mundo. Kung magtagumpay siya, makokontrol niya ang lahat ng makina sa buong mundo. Natukoy ni Elena na naglalabas si August ng signal mula sa tuktok ng isang tore, na pinoprotektahan ng isang nakamamatay na puwersa ng enerhiya na pumipigil sa sinuman na makalapit. Sinumang nagtatangkang lumapit sa puwersang ito ay agad na pinaslang. Kaagad na nagpasya si Elena na isagawa ang huling plano. Nilagyan niya ang koponan ng mga advanced na armor, na may kasamang mga armas mula kay Ksenia upang palakasin ang kanilang lakas. Dumaan ang koponan sa masusing pagsasanay kung paano gamitin ang armor, at handa na silang harapin ang hamon pagdating sa lokasyon ni August. Nagsagawa sila ng atake sa kanyang mga gwardya. Kahit na marami ang mga gwardya, ang koponan ay matapang na lumaban at nalampasan sila. Sa laban, si Ksenia ay inatake ng isang armadong tao at muntik nang mapatay. Ngunit sa pinakamasamang pagkakataon, si Arce sa ganap na anyong halimaw ay mabilis na nakialam, pinatay ang umaatake at iniligtas siya. Samantalang si Elena ay pumunta sa laboratorio ni August, at natagpuan si Victor na nakahiga sa sahig. Mabilis siyang nag-check at napagtanto na buhay pa siya. Kasabay nito, sina Lair, Ares, at Ksenia ay umaakyat sa tore. Naghihintay kay Khan na dumating sa pamamagitan ng helikopter upang makalipat sila sa pangalawang tore. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang insidente, nagkaproblema ang eroplano ni Khan. Dahil sa puwersang nakapaligid sa tore, hindi ito maabot. Wala nang ibang paraan, nagpa siya ang 3 tao na lumakad patungo sa tore ni August. Sa kanilang paglalakbay, nahuli sila ng mga gwardya ni August at inatake. Nang mahulog si Arces sa bangin, ang grupo ay napunta sa matinding tensyon. Sa tamang pagkakataon, si Khan ay tumalon mula sa eroplano at mabilis na bumaba upang iligtas ang kanyang kaibigan. Samantala, sinabi ni Victor kay Elena na ang tanging paraan upang talunin si August ay dapat pagsamahin ng 4 na superhero ang kanilang mga lakas sa isang puwersa na nagkakaisa, ngunit ang prosesong ito ay labis na mapanganib, at anumang pagkakamali sa pagsasama ay maaaring magdulot ng buhay na kapalit, kasabay ng 4 na superhero na umabot sa generator na bumubuo ng puwersa upang pigilan ang prosesong ito. Kailangan nila ng isang napakatibay na metal upang tiisin ang mataas na temperatura. Ngunit walang matagpuan na sapat na malakas. Sa puntong ito, nagpa siya si Ksenia na hawakan ang generator upang makontrol. At ay disable ang puwersa gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Naitala niya nang walang nasasaktan, nagdiwang ang hukbo at naghahanda na sirain ang tore. Ngunit hiniling ni Elena na ipagpaliban nila ito upang mabigyan ng pagkakataon ang super team. Sa huli, upang talunin si August, lumapit ang 4 na tao kay August at sinubukang atakihin siya. Ngunit sunod-sunod silang natalo ng madali sa sitwasyong iyon. Nagpa siya si Ksenia na magtago kasama si Lair upang umatake. Bigla ang nagulat si August na hindi niya makita sila, naghahanda ng patayin siya gamit ang isang tayback. Ngunit si August ay nakalaya sa sarili at pinabagsak silang lahat. Lumapit si August kay Ksenia na may balak na tapusin siya. Ngunit si Arces ay bumangon, naging hayop, at sumugod upang atakihin. Isang suntok lang ni August ay napabagsak siya. Ang hukbo ay nagulat kay Elena na maaaring magdulot ang plano niya ng kalamidad. At kailangang paliparin ng missile upang sirain ang tore agad. Bago pa masira ni August ang mundo, si Elena ay nadismaya at nagpa siya umalis. Nawalan na ng pag-asa ang grupo kaya nagpa siya silang tumakas upang mailigtas ang kanilang buhay. Itinapon ni Khan ang tali sa eroplano na dumaan at hiniling sa grupo na sumabit sa tali. Sa huli, nakaligtas sila bago pa man maglunsad ang hukbo ng missile at tuluyang sirain ang tore. Dito habang ang mga sundalo ay nagsusubukang umatras, madaling kontrolin at sirain ni August ang kanilang mga jet. Handa na siyang magpadala ng signal upang kontrolin ang buong satellite sa buong mundo. Sa parehong oras, sinabi ni Elena sa mga bayani tungkol sa plano nilang pagsamahin ang lakas. Binibigyang diin niya na ito ang kanilang huling pag-asa. Ngunit napakadelikado ng planong ito at maaaring ikamatay nila. Sumagot si Arces na sulit subukan ng plano, at nagsimula ang 4 na tao na pagsamahin ang lakas upang makabuo ng isang enerhiyang field na diretso papunta sa tore. Ganap na winasak ni August ito, nawalan ng koneksyon si August sa mga satellite at bumaba mula sa tuktok ng tore. Tinapos ang buhay niya, pinakalma ng media, nagsabi sa mga tao na bumalik na sa normal ang lahat, at ang gobyerno ang mananagot sa pag-aayos ng mga nasirang lungsod.
Makaraang ilang araw, nakatayo si Elena at ang grupo ng mga bayani habang tinitingnan ang muling pagtatayo ng Moscow. Naramdaman nilang masaya at proud sila sa tagumpay na ito. Nagpasalamat si Elena sa mga bayani sa lahat ng kanilang nagawa, at sinabi niya na ipinagmamalaki niya sila, habang ibinahagi ni Ksenia na unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala. At umaasa na magiging malinaw ang lahat sa paglipas ng panahon. Nagpa siya ang grupo ng mga bayani na bumalik sa normal na buhay. At bawat isa ay naglakbay sa sariling landas.